A reading from the Holy Gospel according to Matthew. A young man approached Jesus and said, "Teacher, what good must I do to gain eternal life?" He answered him, "Why do you ask me about the good? There is only one who is good. If you wish to enter into life, keep the commandments." He asked him, "Which one?" And Jesus replied, "You shall not kill. You shall not commit adultery. You shall not steal. You shall not bear false witness. Honor your father and your mother. And you shall love your neighbor as yourself." The young man said to him, "All of this I have observed. What do I still lack?" Jesus said to him, if you wish to be perfect, go, sell what you have and give to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come, follow me." When the young man heard this statement, he went away sad, for he had many possessions. The Gospel of the Lord. Praise be Jesus and Mary. When the young man heard this statement, he went away sad, for he had many possessions. Brothers and sisters, na ang isang istorya ng isang Katoliko, isang faithful, no, na nakita niya yung demonyo, no? Nakita niya. Sabi niya, "Ay, demonyo!" Sabi niya, "Hindi lang naman ako nagpo-possess. Daghan, marami ang pwedeng mag-possess sa'yo." O di ba? Possess ka ng bisyo mo, hindi ka makalaya sa bisyo mo. Di ba? Possess ka ng cellphone mo, lagi na lang hawak mo yung cellphone mo. Hindi ka na makalaya. See? And you know it is true. No? The worst possession, of course, the devil. There's nothing to tell about that. But, no? Sabi nga, the worst is when we are the one who let ourselves to be possessed. No? Diba? Minsan, no, ang mahirap, yung tayo mismo ang voluntarily, no, nagpapapossess, no? And in the gospel today, no, sa ebanghelyo karon, you see the rich man, at first it was said a young man, dili pa sinabing rich man, a young man, no? Maganda yung intention niya, "Lord, I will follow you." Sabi ni Lord, "Sige, gawin mo yung commandments." Sabi niya, "Nagawa ko na, Lord, nabuhat ko na, Lord." Ano sabi ni Lord? "Sige, ipamigay mo ang lahat. Depossess yourself." And this is one of the requirements in following Jesus. And this is the secret, the heart of the vow of poverty, or virtue of poverty. No? Meaning that you are poor because you are free. You are not possessed by anything in this world. No? Kaya mong iwan, and I am telling, not only material things, hindi lang yung mga bagay na material, pera, cellphone, etc. No. Even person, kahit tao. No? Sinabi sa iyo ni Lord, "Brad, sis, namatay na yung anak mo. I-let go mo na sa akin. Huwag ka nang mabuhay ng malungkot dahil sa namatay mong anak. Brad, sis, huwag ka nang masyadong malungkot, no? Dahil sa namatay mong nanay, tatay, lolo, no? Maraming mga ganyan, no? Yung sinasabi nga, hindi makamove on, no?
Brad, sis, no? No? I-let go mo na, no? Sa akin, no? Lalo na yung mga vocation, no? Mga youth, no? Ay, kung magpapari ako, ay, kung magre-religious ako, mabibitawan ko ba yung girlfriend ko? Mabibitawan ko ba yung boyfriend ko? Kawawa naman si nanay. Ay, kawawa naman si tatay. See? But Jesus said, let them go. If you have vocation, if you love me, follow me. No? You love them because of me. Do not be possessed by too much attachment. Possession is in one way connected to attachment. Too much attachment. No? Kaya nga, imbis na we possess these things, no? Imbis na possess natin yung isang bagay o yung tao, baliktad, tayo yung possess, no? And remember, brothers and sisters, we as Christians, sabi nga ni Pope Francis sa Laudato Si, we are only stewards. I repeat, we are only stewards. Ano sa Tagalog? Katiwala. See? Ewan ko sa Bisaya. Katiwala rin ba? No? We are only stewards. Katiwala. Yung nanay mo, kapatid mo, girlfriend mo, boyfriend mo, anak mo, cellphone mo, bahay mo, lupa mo. You are only stewards. No? Anytime that God said, anak, ibigay mo na sa akin yung nanay mo. Anak, ibigay mo na sa akin yung girlfriend mo. Ayoko, Lord! Ayoko. You know, kaya sasabihin ng demonyo, hindi na kita kailangan i-possess. The devil say, hindi na kita kailangan i-possess kasi possess ka na. Somebody already possess you. You do not learn the true meaning of being a Christian. A Christian is a steward. Katiwala lang kita. No? And you know, lagi kong sinishare dito yung napakagandang ewan kung nakita niyo, no? Yung image sa Facebook ng isang bata na mayroong teddy bear. No? Nakita niyo ba yun? Sabi ni Lord, ibigay mo yun sa akin yung teddy bear. Pero sa likod, no? Anong nasa likod ni Lord Jesus? Yung malaking teddy bear. Mas maganda pa dun sa teddy bear na hinihingi niya dun sa bata. No? Minsan, no, akala natin, no? Lord, sobra ka naman. Inihingi mo yung nanay ko, yung kapatid ko, yung girlfriend ko, yung cellphone ko, yung bahay ko at lupa. No? Ito na lang, pero hindi natin alam, no? We forgot, brothers and sisters, that the time we give, we depossess ourselves, gihatag natin sa Ginoo, kining tao, kining bagay, God will return it with much more. Sabi pa nga sa charismatic, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa atin ni Lord. Kaya nga, kita nyo, do not imitate the rich man, the young man in the gospel. Huwag nating gayahin yung nasa gospel. Marami sa atin, katulad niya, nagsisimba naman ako, nagro-rosaryo naman ako, nagkukumpisan naman ako. Pero Lord, hindi ko kayang iwan. Hindi ko siya kayang iwan. Hindi ko kayang tanggapin. Di ba? But brothers and sisters, we should let go. We should learn to say, Lord, katiwala lang ako. Sige Lord, kunin mo siya. Sige Lord, kunin mo ito sa akin. Because
I trust in you. And I will tell you, brothers and sisters, anything we let go for God, God will multiply it. Kita nyo, yung 2 isda at 3 tinapay ba yun? Di ba? Doon sa disyerto. 2 lang. Pero nung binigay nila kay Lord, anong ginawa ni Lord? Gimultiply niya. Kasi binigay sa Kanya. That's what happened to us. No? Huwag tayong matakot. Dili kita mahadlok kapag hiningi sa atin ni Lord yung isang bagay. Ibigay natin. Because God knows how to multiply it. Huwag tayong kuripot sa Ginoo. No? And do not let the devil trick you. Huwag mo hayaan ang demonyo mapaglaruan ka at magsinungaling sa iyo. No? And remember, kapag nalaman ng demonyo na ikaw ay attached, ikaw ay possessed nung bagay na yon, ng tao na yon, the devil will use it. The devil will use it. Ay nako, I will tell you personally, brothers and sisters, daghang mga religious ang lumabas sa kumbento. Bakit? They are attached to their loved ones. Father, labas na lang ako. Ay, bakit naman? Kasi walang mag-aalaga sa nanay ko. Walang mag-aalaga sa tatay ko. Walang mag-aalaga sa ano ko. Alam nyo, hindi naman sa nananakot ako. Paglabas nila, ano nangyari? Sila pa yung inalagaan ng nanay nila. Sila pa yung naging pabigat sa nanay nila. No? Kaluoy yun. No? Yung nanay nila, imbis na kaunti na lang ang papakainin, nadagdagan parang another isa kasi lumabas yung isa sa kumbento. See? Of course, I was just telling an example. Meron pang, of course, merong iba ring dahilan, no? But sometimes that is the one used by the devil to take away our true vocation, take away the eternal life that God has prepared for us. And you know, brothers and sisters, in our gospel today, sa atong ebanghelyo, God is asking us, are you possessing things and person, or are you possessed by them? And secondly, God is asking us, anak, willing ka bang ibigay siya? Willing ka bang ibigay mo sa akin siya o yang nakaposes sa iyo? Tanungin ko kayo, as I finish this reflection, brothers and sisters, matakot ka ba? Maulaw ka ba? Mahadlok ka ba na ibigay sa Lord yung si Lord naman ang nagbigay sa iyo? Diba? Nakakatawa, nakakainis na sabihin, bakit hindi natin ibigay kay Lord samantalang siya man ang nagbigay sa atin yan? Pero pag hiningi na ni Lord, hindi natin may bigay because we are possessed by that. Praise be Jesus and Mary. Please all stand for the prayer of the faithful. The young man